Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective. Your energy at this time, collective. Ay, clouded ang judgment. Yung isipan. Yan ang energy mo yun. Hindi ikaw yung may control ng isip mo ngayon. Hindi ikaw yung nag-decide for yourself. Parang may nangontrol sa'yo. May nang-impluensya ng isip mo. May humahawak ng isipan mo na iba. Hindi ikaw ang may hawak ng isip mo. Bakit? Unstable ka. Ungrounded. Unsecured. Hindi ka rooted right now. Hindi ka grounded. But, victorious ka naman. Tagumpay ka. Siguro sa mga challenges na pinagdaanan mo over obstacles, challenges. Yun nga lang, nag-hold back ka. Nag-hesitate. Hindi ka courageous na mag-take na action, na mag-leave, na umalis kung saan ka man ngayon para i-pursue yung goal mo. Hindi nga ikaw ang driver ng utak mo ngayon, ng isip mo. Yan. O buhay mo, o mga desisyon mo. Merong impluensya sa isipan mo. Merong nangontrol sa isip mo. Sino to nangontrol sa isip mo? Madami. Madami nangontrol sa isip mo. Sino ang nangontrol sa isip mo? Itong mga aggressive na impulsive, immature, na brave, as in napaka-decisive, and reckless, na walang hesitation na mga atake, gumawa ng action, gumawa ng deceit sa'yo. Yan, deceit yan sa'yo ang ginawa niya. Deceit. Orasyon, mga ganun. Yun ang sample na ginawa niya sa'yo. Kasi, kontrolado niya isip mo eh. Nakontrol niya isip mo eh. Siya may hawak ng isip mo eh. Pero makakawala ka naman siya. Hindi yan makapakontrol sa'yo forever. Ikaw naman ang may-ari ng isip mo eh. Na-influensya niya yan, na-control niya ng orasyon. Hindi niya na makontrol yung isip mo kung walang witchcraft na ginagamit yan, o black magic. Kung hindi niya nakipagkunsyabahan sa demonyo. Tanong ko lang, bininta ba ng kumukontrol sa isipan mo? Bininta niya ba yung kaluluwa niya sa devil? Hindi naman. Ano yan? Orasyon. Orasyon ba yan? Pumasok sa'yo kaya na-control yung isip. Hindi. Ano ba yan na-control sa isip mo? Devil. May nakikita ko rin. Devil. Devil ba yan? Hindi. Ano yan? Elemento ba yan na-control sa isip mo? Let's see. Alamin natin. Hindi. Ano ba yung control sa isip mo? Warlock. Let's see. Warlock. Warlock ba? Warlock siya.
Warlock. Warlock, guys. Warlock. Bakit gusto niya kontrolin ang isip mo? Para hindi ka maging confident. Number 1. Para hindi ka maging charismatic. Para hindi ka maging attractive. Para hindi ka maging goal-driven. Para hindi mo maabot yung mga goals mo. Mangontrol siya. Gano'n naman yung mga yun eh. Kaya pumapasok sila sa ganyang gawain. Kaya gusto nila ng power and control. Para mga psychopath. Yan, ganyan sila. Para mga psychopath. Pero sa kabilang buhay, hindi yan sila maliligtas na ganyan ang gawain nila. Sige sila gawa ng mga ganyan. Para sila maliligtas yan na ganyan ang gawain nila. Yan ang sige nilang gawa. Mangontrol sila ng buhay ng iba, isip ng iba. Palipadangin siguro. Ewan ko kung anong ginawa niya. Orasyon na yung palipadangin niya. Ewan ko anong ginawa niya itong warlock na ito. Warlock. Nag-summon ba yun ng demonyo sa'yo? Para clouded din yung isip mo. Hindi. Nag-summon siya ng spirit sa'yo. Para control yung isip mo. Spirit. Spirito. Parang spirito. Spirit. In spirit. I don't know. Spirit. Yan. So, ibig sabihin, hindi siya spell yung sinin sa'yo. Spirit. Sinin sa'yo niyan. Para makontrol yung isip mo. Spirit. Ano ba yun? Air spirit. Ang sinin sa'yo. Air spirit. Hindi. Ano ba yan? Spirit and nature. I want to know it. Spirit and nature. Parang mga elemento. Parang spirit and nature. Yun ang sinend niya sa'yo. Ewan ko, ano bang spirit yan in nature? Gnomes. Parang duwende ata yung gnomes niya eh. Napanood ko lang yun doon sa yung pinapanood ko na para siyang British na Starseed daw siya. Doon ko nga nalaman, guys, na totoo pala na doon nagtatago yung mga sirena, mga mermaids sa Agartha. Kasi di ba nakwento ko yun sa inyo, yung tungkol sa yung ewan ko kung astral travel ba yung tawag doon or astral projection. Basta panaginip yung sa akin eh. Panaginip yung sa akin. Tulog ako. Panaginipan ko. Parang kagaya din ako nagpapakita si na Jesus Christ sa akin sa panaginip ko. Parang ganun din ba? Sa panaginip din. Ewan ko vision na tawag doon o astral projection o panaginip. Kasi panaginip ko naman eh. Na pumasok ako sa Agartha. Hindi ko nga alam noon na Agartha yung lugar na yun. Tinanong ko lang kay Jesus Christ, ano yung lugar na yun? Agartha daw. Agartha daw yun. Yung sa panaginip ko na yun. Akala ko lang dati panaginip ko lang talaga yun. Pero nagandaan ako sa lugar na yun. Parang buhay talaga yung lugar na yun. Basta parang totoo talaga. Yung sa panaginip ko, tinanong ko. Agartha daw yun. Yun talaga Agartha. Meron nung lawa. Hindi naman ganun kalaking lawa. Hindi kagaya sa Laguna Bay na pakalaki. Hindi ganun kalaking lawa. Tama lang. Yung natural na lawa na. At malinaw ang tubig, syempre. May mga doon, may mga sirens. May mga sirena. Yan. Para ang tulis nga ng nila eh. Yung kanilang scale. Hindi siya yung parang sa isda. Hindi patulis yung nila. Scales na iba-iba yung yung color, may mga red na sa iba-iba yung color ng kanilang mga buntot.
na para silang maiilap, para may pagkamabangis, pero hindi naman sila nag-atake sa akin. Parang okay naman. Pero para mailap sila. Yun sa panaginip ko. Yung about sa Agartha. Pumasok ko doon. Doon ako dumaan sa parang forest. Maganda naman yung forest na. Tapos parang foggy. Mag-fog yung sa may stream banda. Tapos may malaking bato doon. Doon ako, merong malaking bato na flat yung sa taas. Tapos merong mga ano guys, kwento ko na sa inyo kasi maganda eh. Merong mga siguro gnomes yun. Ano ba yun yung taas ng bato? Gnomes ba yun? Kasi maliliit talaga yun eh. Yeah, gnomes. Yun na pala yung mga gnomes. Tapos may mga ano doon, yung mga umiilaw na kabuti, mushroom, na sa ilalim ng may gnomes doon. Hindi naman sila marami. Parang isa, dalawa. I think isa lang yun. Tapos may mga creatures pa lang iba yun. Nakahiga yung gnomes doon. Puti siya. Pero hindi ganun kaputi na puting-puti. Puti siya na gnomes. Ang ganda. Tapos merong maliit doon na sa gilid ng batis. Parang sa pusod ng batis, puno ng batis ba? Parang siguro yun na yung ano doon eh, yung pusod kung tawagin. Yun na yung bukal. Pinagmula ng tubig. Kunwari ito yung bukal. Yung pinagmula ng tubig dito. Tapos dito sa side na to, dito banda, malapit lang sa pusod ng batis. Dito banda, sa gilid na dito, merong malaking bato na malapad. May mga mushroom doon, tapos merong gnomes doon. Yung parang maliit na creature na parang duwende din siya, pero maliit sila. Tapos, pumasok ako doon sa may gilid. Duman ako doon sa gilid ng bato na yun, malaki. Tapos, pumasok ako sa kuweba, na maliit lang yung buka ng kuweba, yung bukas ng kuweba na maliit. Tapos parang gusto lang kakasya ka. Parang ganun. Hindi siya malaki. Hindi mo din makita pag sa medyo malayo. Sa medyo malayo kasi foggy. Tapos nung pumasok ko doon, umiilaw yung kahit yung parang matubig yung yung sa may floor ng kuweba, na may mga ilaw na parang umiilaw yung mga kabote. Ganun guys. Pati yung sa gilid ng kuweba, umiilaw. Basta ganun. Tapos diniretso ko na maluwag na doon sa loob. Tapos nung sa dulo noon, meron doon bukas. Meron siyang yung dulo ng kuweba. Meron siyang bukas guys. Bukas. Pero malawak na yung malaki na yung bukas ng kuweba. At makikita na yung yung sa harap nun, na yung lake. Yun, lake na yun. Doon may mga doon may mga mermaids. Tapos sumakay pa ako ng bangka. Papunta doon sa may malapit lang naman. Binangka. Basta sumakay ako ng bangka nun eh. Tapos, pero sa panaginip ko yan. Yun ang Agartha daw. Sinundan pa ako ng mga mermaid noon. Madami sila. Nagsagwan-sagwan pa ako. Basta ganon. Tapos, doon sa may bandang basta mayroong doon eh. Doon ako bumaba sa parang sa bangka na sa may bandang may banas. Daanan ng sa tao, padaanan ng mga tao. Banas lang, hindi siya kalsada. Yun. Tapos mga greens, full of greens. Mga ganun dun sa lugar na yun. Parang napaka-fresh ng lugar talaga. Hindi siya mainit doon. Yung lugar na yun. Yung lugar na yun, hindi siya mainit. Hindi siya kagaya dito na malakas ng sikat ng araw pagka-araw doon. Hindi siya mainit. Tapos, may bahay doon. Yun ang naalala ko. May bahay doon.
pero layo-layo ang bahay doon. merong nakatira. Para mga tao din nakatira doon. Agartha daw yun. Na, yun. Mayroon daw, ano daw talaga doon. Doon pala nagtatago. Sabi nga nun, yung starseed na yun, tinanong niya sa para ano niya, kung doon ba daw talaga nagtatago yung ano, yung mga sirena sa Agartha. Oo daw sagot nung tinatanungan niya. Alam niya, nandun yung, na may mga sirena doon. Tapos guys, alam niyo ba? Diba kinuwento ko yun na doon sa Google search nyo, yung may lawa na ano, yun ang Agartha. Yun talaga exact na Agartha doon based sa panaginip ko na vision o panaginip yun o astral projection man yun. Na yun talaga ang Agartha. Doon ako banda na part na Agartha. Ewan ko lang yung ibang part na Agartha. Hindi ko din, maring hindi ko napuntahan yung ibang part. Doon talaga, sure talaga, yun talaga, doon na part. Tapos nung tinignan ko ulit, kasi sinabi ko na yun talaga yung Agartha kasi nakarating ako doon through panaginip. Sure, kaluluwa ako nakarating doon. O yung spirit ko ba? Yung nakarating doon. Nawala na siya sa Google, guys. Siguro pina-erase ng taga-Agartha. Ayaw nila na ma-expose sila na yung ibang picture nandun. Pero yung exact na kagaya talaga nung lugar na yun na tinatawag na Agartha na pinasok ng espiritu ko habang tulog ako. Wala na. In-erase nila sa Google. Search ako ng search. Wala na. Wala na, in-erase nila. Siguro mga taga-Agartha nagpa-erase nun, pinadelete nila yun. Ang alam ko niyan, mayroon silang connection sa mga tao. Mga nasa mataas na katungkulan pa. Ewan ko kung anong bansa ang may connection sila. Sila pa nga daw yung natuturo ng mga mga technology, high-tech technology, mga technology sa mga tao. Through sa kakonect na ng mga tao. Pero hindi lahat ng tao yung kakonect nila. Meron silang pili lang siguro ng mga tao na kakonect na yun, tinaturo nila dun. Yun ang alam ko. Basta ganun. Yun ata yun. Basta napanood ko din yun na yun daw sila na doon ang galing yung mga high-tech. Napanood ko yun kay Elizabeth Oropesa. Basta yun ang napasok ko na part ng Agartha sa panaginip ko. Through panaginip. Spirit ko nakapasok ng pagkagaling. Nawala na siya sa Google. Search ako ng search. Wala na. Sinabi ko kasi yun talaga yung Agartha. Yun talaga exact sa picture na yun. Maganda ang lugar. Nakaka-relax talaga. Ang ganda. Kakaiba. So, gnomes itong sinisend nila. Gnomes. Yun. Meron talaga yan dito sa nature, sa mundo yung gnomes daw. Maliliit yun. Ano ang transition sa buhay mo? Na maging ka na, yung excited na mag-take na action, aggressive na mag-take na action, driven by excitement, goal-driven, positive and passionate na gawin mo kung ano yung gusto mong gawin na para sa'yo, interesting, excited ka, na masaya ka, o maging masayahin ka na at active and energetic and successful. Possible maging successful ka or mas lalo ka maging successful pag successful ka na. Ayan.
maging passionate, very positive, optimistic, ganyan, sun energy, goal-driven, of course, ganun, maging ganun ka. Yung mga gagawin mo, magsasucceed ka na, successful, ganyan. Ano ang wish mo mag-grant? Yung mawala ng strength, yung etong Queen of Cups in reverse, someone parang vicious siya, unemotional, unempathetic, ganyan siya, parang cold, no? Cold na klase ng tao, wala na siya ng inner strength and strength. Siguro kaaway mo yan, o hidden enemy, no? Yan, baka yun na yung yung ito na ba yung nagpa-cloud ng judgment isip mo? No, iba yun nagpa-cloud ng judgment mo isip mo. Maaaring kaaway mo to. So, ayan. Ano ang darating sa'yo? King of Wands ang darating sa'yo. Someone goal-driven to passionate. Gusto kong pigilan ng warlock na maging ganito ang energy mo. Kasi bagay kayong dalawa pag ganyan ang energy mo. Gusto ko niyang pigilan. Gusto ko niyang kontrolin. Malaman niya sa kabilang buhay kung ano yung mapala niyan. No? Kung ano yung mapala niya sa ginagawa niya. Makontrol siya sa buhay mo ng mga witchcraft niya. Ayan guys. At charming itong taong to. Powerful, syempre, passionate, possible, successful, goal-driven, positive, charismatic, and achiever, ganyan, a hunter type. Bakit ito darating sa'yo si King of Wands? Ano pa? Kasi nare-reject niya yung mga, alam niyo, yung sinusuyo sa kanya. Parang isway siya na huwag ka i-pursue siguro. Yung mga manipulation niya, mga sinisend na illusion sa isipan, mga orasyon, wishes ng iba, ganyan. O kung ano man to na sinisend, no, sa isip niya, nare-reject niya na. Kasi kompleto na yung tools niya, talagang gagawin niya lahat. No? Capable na siya na magkaroon ng union sa inyo. Parang ready na siya, kompleto na yung tools niya. Magagawa niya na to na mag-reconcile siya. Para ma-unite na kayo, para mag-umpisa na kayo ng relationship, o para magsama kayo. Ano ba ang gusto nitong mangyari sa inyo, dalawa ni King of Wands? Isipin yung isa't isa, mag-overthink kayo sa isa't isa. Ano pa ang gusto ni King of Wands sa mangyari sa inyong dalawa? Mismo. Yung hindi na kayo maging guarded, hindi na kayo magtaas ng wall sa isa't isa para magkaroon na ng union, no? Reconciliation sa inyong dalawa. At anong gusto sabihin sa'yo ni King of Wands? Hindi, mag-reconcile na siya sa'yo. Huwag ka na maging defensive. Huwag ka na lang maging defensive. Go, go, go. Na ma-unite na kayo. And then, kinikip ka niya. Hold on pa rin siya sa'yo. Hindi ka niya binibitawan. Sana pa. Hindi na siya nagpapakontrol sa gusto mangontrol sa kanya. Actually, may gusto talaga mangontrol sa inyo.
Sino ba nangontrol sa kanya? Yung warlock na yun. Yun nga, pinapastagnan siya. Nung warlock na si Saint pala, yung warlock na yun ng gnomes. Ewan ko ano ba yung panguntra kayo sa mga gnomes yun. Elemento yun eh, asin natin. Pag asin ba yun, mapasok yan. Mga gnomes yun. Maliliit yan na, hindi. Matakot sila. Matakot sila sa asin. Mamatay ba sila pag sila buhay ng asin yung gnomes? Let's see. Mamatay daw sila. Asin pala. Parang uod na pagka nilagyan ng asin, mamatay. Kasi mga ano sila eh. Para sila mga demonyos. Parang spirit in nature. Ganun. Sinint ng warlock. What? Gnomes lang yun eh. Pero nakapangontrol. Anong ginagawa ng gnomes? Minamanipulate yung isipan. Hindi. Anong ginagawa ng gnomes? May kapangyarihan ba yung gnomes? Wala. Paano nila nagagawa ng sinasapian nila yung tao? Ano? Sinasapian. Sumasapi sila, guys. Ganun. Sabagay. Kaya ngayon may mga kulam ng mga elemento, di ba? Hindi pantay ang daliri. O kahit yung fallen angel, di ba? Pag may mga sapi na mga ganun. Kaya hindi pantay ang daliri. Kasi sumasapi nga pala sila. Tama. Kaya pag tinanggal, kaya nga pagka, kunwari sample na lang, pagka hawakan ko yung ulo ng may kulam ng elemento, o wala man ang tao, pumapantay kasi nasisend yun sa impyerno eh. Si Jesus Christ ang turo na sa akin. Ganun daw yun. Kaya pumapantay. Yung daliri. Kasi natatanggal sila, nasisend sila sa impyerno. Yung sumasapi dun sa may kulam. Masama o may elemento mo sa katawan. O spirit. Yung spirit lang yan yung nasisend at yung mga hindi natin nakikita. Yung mga yun lang. Yan. Yung mga basta ganun, mga elemento, fallen angel, spirit, yun na lang nasisend. Kasi yun ang nasa loob ng katawan ng may kulang. Yun. Mga spirit kasi sila. Sino may ganong kakayanan? Pag may kulang, hawakan ng ulo. Papantay ang daliri ng may kulang. Pag hinawakan yung ulo ng may kulang, hawakan na walang orasyon. Pag gano'n na yung mission kayo sa God yan. Nagturo na sa akin, Jesus Christ lang din, ha? Yun. Siyempre, pag mga gano'n sa Diyos talaga yan. Kaya makapag-send ng na mga gano'n sa impyerno eh, di ba? Hindi ko alam kung paano yung magtanggal ng spell. Hindi naman tinuro sa akin ni Jesus Christ. Maganda sa akin, tinuro na sa akin. Hindi naman yun lang. Yun lang kasi tinuro pa lang sa akin. Ewan ko. Yung mag-send ng mga ganun. Ay. Ano pa ang nais iparating sa'yo ng person na si King of Wands sa'yo? In reverse. Malungkot siya kasi hindi siya nakapunta sa'yo. Hindi natuloy, hindi nag-succeed. Yung tawag dito. Yung plano niya, balak niyang puntahan ka. Mukhang may distance sa inyong dalawa. Pag may gnomes, napasapi doon, sumasapi para makontrol niya yung tao.
Siyempre, pag nasa loob ng katawan, yan yung kumukontrol sa isip ng tao. Yan ay kumukontrol na para bang may kulang. Kaya yung may kulang, di ba? Wala sa sarili kasi espiritu yung control sa loob ng sa katawan ng yung may kulang, di ba? Ganun. O kaya kung may elemento sa loob ng katawan ng tao, katulad may kulang na elemento, yun ang kumukontrol sa tao na. Kaya dapat matanggal talaga, no? Di ano yun, pagka ano kaya yun, no? Kasi asin ang pangontra. Pag maligo ng asin o pag lagyan ng asin ang tuktok, mamatay ba yung lungs pag nasa loob ng katawan yung lungs? Hindi. Pag iinom ng asin, hindi natin parang pangontra dyan. Pag iinom ng tubig na may asin, ang may inom sa loob ng katawan, may sapi ng inom sa loob ng katawan, mamatay ba yung lungs? Oo. Guys. Yun pala yun. Oo, iinom ng tubig na may asin. Ano ba yun? Half kunwari, half na isang kutsara ng asin. Isang kutsara din ng tubig. Ganun ba yun? Para effective na mamatay ang inom sa loob ng katawan ng tao. Oo, half. Kunwari, isang kutsara ng tubig, isang kutsara ng asin. Ganawan ang inumin. Kaso lang, ano naman sa kidney, no? Pero, mamamatay ang lungs. Minsan lang naman eh. O, diba? At least mamatay na yun. Diba? Yun pala yun, guys. Yun. Pwede din sabuyan, no? Pero hindi daw eh. Kahit lagyan mo, suktok mo. Inumin mo pala. Saan ba yan sila po? Saan kaya sila nanatili, no? Pag sa loob ng katawan ng tao? Saan ba yung sa tiyan? Sa tiyan daw sila. Sa tiyan sila nanatili pag sa loob ng katawan ng tao. Sila na yung kumukontrol ngayon. Naging robot na yung tao. Parang spell din. Nakukontrol yung tao. Parang orasyon din. Yan. So, ayun guys. Ito na lang for collective. At matutulog na din ako eh.